I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe. Hi everyone, it's me again. So yan guys, ang ating mahal na Pangulo. Naku, walang kapaguran ng Pangulo na ito sa totoo lang, no? Pero natutuwa tayo sapagkat hindi lang nakaupo sa Malacanang, talaga namang gumagalaw. Mayroong isang salita, mayroong gawa, no? So kung sa unang video natin ay galing po siya sa Oriental Mindoro, ay nagbigay ng kaukulang tulong dahil dito sa apektado ng bagyong Christine. Although ang Oriental Mindoro naman hindi gaanong apektado kasing masyadong malala katulad sa nangyari sa Bicol, Naga, Albay, talaga namang grabe ang baha. Ganun pa man, ang ating mahal na Pangulo hindi po nagkulang, hindi tumingin sa isang lugar kundi pangkalahatan na. So sa video na ito, ayan po guys, no, ay dumiretso ng Cavite at kasama rin po ang Tagaytay. Iniisa na lang, no, sa mga taga Cavite. Shoutout po sa inyo mga kababayan. Sabi po ng isang na-interview, may dilubyo man o wala, naramdaman nila yung tulong, no, galing sa pamahalaan sapagkat ang Pangulong Marcos Jr. Talaga naman hands-on yan guys, no, lalo na po sa mga magsasaka. Number 1 priority niya po yan, mga mangingisda. Siyempre yung mga pamilyang talagang may kahirapan sa buhay, no. So tungayan natin ang kanyang talumpati at ang pagbibigay ng kaukulang tulong sa ating mga kababayan dyan sa Cavite. Alam nyo naman ang Cavite guys, talagang mahalaga. Kumbaga, isa si Pangulong Marcos Jr. na talaga namang walang sabi-sabi, walang explain. Pinirmahan niya kagad, nung siya'y naging senador at naging Cavite City, nagiging city ang Cavite dahil sa kanya rin. So, remember, nung last election, ay ang Pangulo talaga namang landslide sa Cavite guys, talagang malapit sa puso niya ang Cavite dahil dahil bukod doon sa walang atubili sa pagpirma para magiging city ang Cavite, talaga namang landslide siya dyan mga kababayan, sa totoo lang. Nung last election 2022, ay nako, Cavite City ang pinakalas na yung karaban ay talaga namang grabe, halos 500,000 ang tao na dumalo. Kung makikita nyo yung video na yun guys, halos nakapula, sa totoo lang. Sabi ko nga kung talagang maraming Duterte nung that time supposed to be, naka-red dapat, naka-green dapat sila. Pero bakit every karaban ni Pangulong Marcos Jr. lahat nakapula? So ibig sabihin, yung 32 million ni Sara Duterte, Marcos loyalist. Ilan lang ang DDS guys? Alalahanin nyo, Marcos loyalist since 1965 pa yan. DDS 2016 lang Kung hindi naman ng Marcos loyalist, hindi naman nanalo si Digong. So dapat nga magpasalamat kayo sa amin So dahil dito guys, pakinggan natin ang kanyang talumpati at ang pagbibigay ng kaukulang tulong, no. Thank you guys for watching. See you again on my next upload video. Bye and babus. God bless Philippines. Eto na. Sa ating Pangulo, His Excellency Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., sa lahat ng ating Cabinet Secretaries, Senator Francis Tolentino, at sa lahat ng opisyales na naririto, mas lalo na po sa ating mga mahal na beneficiaries, isang mapagpalang umaga po. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa oras at sa handog na tulong para sa mga naapektuhan na mga pamilya, magsasaka at mga mangingisda. Kaya't Mr. President, kami po ay nagpapasalamat sa walang sawang pagmamahal at pagsuporta sa ating lalawigan. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang Cavite, at mabuhay po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Governor Tolentino. Upang magbigay ng kanyang talumpati, inaanyayahan po natin ang ating panauhing pandangal, His Excellency
President Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat po. Senator Francis Tolentino. At eto ako rin, pareho kami ni Gov. John Vic, Sec John Vic. Pareho kami, naninibago pa rin ako. Gobernador ng Cavite, Athena Beriana Tolentino. Ang Vice Gobernador, Sherman Haro. Ang kinatawan ng ikapitong distrito ng Cavite, Crispin Diego Remulla. Kinatawan ng ikawalong distrito ng Cavite, Aniela Blanca Tolentino. Ang kinatawan ng Agimat Party List, Brian Revilla. Mga opisyal at mga empleyado sa pamumuna ng mamamayan ng bayan ng Tagaytay, lungsod na. Ang lungsod ng Tagaytay sa pamumuno ni Abraham N. Tolentino. Sa lahat ng kasama ko sa pamahalaan, lahat ng ating pinakamahalaga na kasama natin dito ngayon ang mga benepisyaryo na kung kanino tayo ay mamamahagi ng kaunting tulong ngayong araw na ito, mga beneficiaries ng ating Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk. Lahat ng ating mga kaibigan, mga minamahal kong kababayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Nakikita na po natin ang dulot ng bagyo at sakuna na pinalala ng tinatawag na climate change. Alam natin, ang bawat unos na dumadaan ay nag-iiwan ng bakas sa ating sambayanan at pamayanan. Kaya't mas pinaigting natin ang paghahanda, ang pagbuo ng mas matatag na mga sistema at ang pagbibigay ng tulong sa mga kababayan nating tinamaan ng mga nagdaang bagyo. Ngayong araw, nandito po tayo upang maghatid ng tulong sa ating mga Caviteño at Caviteña. Mga kababayan nating labis na naapektuhan ng mga nakalipas na bagyo. Sa harap ng hamong ito, nauna nang naglaan ang tanggapan ng Pangulo ng tulong pinansyal para po sa inyo. Ang mahigit 4,200 magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng bagyong Christine at Leon ay pagkakalooban ng 10,000 piso upang muling makabangon at mapalago ang inyong mga kabuhayan. Patuloy ang ating pagsusumikap, maibalik sa normal ang kalagayan ng mga Caviteño at mga karatig na probinsya ng Calabarzon. Kasama sa aming hakbang na pamamahagi ng tulong sa mga lubos na naapektuhan ng bagyo sa pamamagitan, kasama po ang DSWD, kasama po ang DOLE. Walang humpay din ang ating pamahalaan sa pagbabantay sa mga bagyo at epekto nito. Napansin nga natin na karamihan ng pinsala ay dulot ng lakas ng hangin, pagbaha at ang pagguho ng lupa. Kaya inatasan ko ang DPWH, ang DTI, ang DOST, kasama ang mga lokal na pamahalaan upang tiyakin ang kaligtasan ng bawat gusali at istruktura. Tiyakin natin na ligtas at dekalidad ang mga pasilidad laban sa pagbabago-bago ng panahon. Inaatasan ko rin ang lahat ng ahensya at lokal na pamahalaan na maging puspusan pa sa paghahanda laban sa mga nararating na kalamidad pa upang maiwasan ang pinsalang dinanas natin sa mga nakalipas. Tungkulin nating ihanda ang ating bansa
pagyamanin ang ating makabagong estratehiya at siguruhin ligtas ang ating mga kababayan. Nagbigay tagubilin na ako sa DILG at DNR na hikayatin ang mga lokal na pamahalaan na gamitin ang tinatawag po na geohazard map na ibinubuo ng DNR Mines and Geosciences Bureau nang sa ganon ay makapagsilbing gabay sa mga landslide prone at bahain na lugar. Kasabay nito, inuutusan ko ang DPWH, DNR at iba pang mga ahensya na muling suriin ang ating mga flood control master plan upang kayanin na natin ng ating infrastruktura ang tumitinding pag-ulan at pagbaha. Dito po sa Cavite ay pinapatupad natin ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project. Inaasahan natin na sa tulong ng proyektong ito na matatapos sa 2029, maiwasan na ang matinding pagbaha sa San Juan River Basin at sa Malimango Creek Drainage Area sa Cavite. Sa DPWH, siguruhin natin na matapos ito sa lalong madaling panahon at siguruhin natin na maganda ang kalidad nito upang kayanin ang mga pagbaha na dulot ng climate change. Mga minamahal kong kababayan, sa kabila ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan, naway pumaibabaw ang ating pagkakaisa at pakikipagkapwa. Hinihikayat ko kayong lahat na manatiling matatag, magtulungan po kayo at huwag mawalan ng pag-asa dahil ang pamahalaan ay kasama ninyo sa bawat hakbang ng inyong pagbangon. Sama-sama natin itaguyod ang isang maunlad at nagkakaisang bagong Pilipinas kung saan walang Pilipino ang naiiwan sa oras ng pangangailangan. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Sa oras na to, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng presidential assistance para sa ating farmers, fisherfolk at kanilang mga pamilya. Ang ating mahal na Pangulo ay sasamahan nila Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian at Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Ating tunghayan ang ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling farmers at fisherfolk sa bayan ng Kawit. Mr. Reynaldo Bacolod, Oscar Legaspi, mula naman sa bayan ng Noveleta, Aida Sumilang, Ferdy Salud, mula naman sa bayan ng Imus, Nelson Reyes, Eduardo Munson, mula sa bayan ng Dasmariñas, Marian Soriano, Felicidad Tayaw, mula sa bayan ng Carmona, Renato Arroyo, Emma Malabanan, mula sa bayan ng Silang, Ildefonso de Leon, Romel Olores, mula sa bayan ng General Mariano Alvarez, Armando Reyes, Angie Salapa, mula sa bayan ng General Trias, Avelino Formes, Edwina Reyes, mula sa bayan ng Amadeo, Ronaldo Angkaw,
Alam nyo guys, Randy Mendoza yung ating mga kababayan ng mga Kabitenyo, nako, talagang hindi mula sa bayan ng pwedeng Indang, hindi pwedeng hindi Rodrigo Medrano tulungan, no, or bigyan ng tulong ng ating mahal na Pangulo sapagkat itong Cavite na ito ay Rodrigo talagang Creyus landslide po siya dyan nung last election. mula sa bayan ng At Tanza, hindi lang po yan guys, no, Alan ay Mercado, very memorable din, no, sa mga taga Kabitenyo na si Abraham Pangulong Camilo, Marcos Jr. na talagang hindi nag-atubili nung naging senador siya na gawing Cavite City, no? mula sa bayan ng ang 13 Martires, Cavite nung that time na yun. Jesse Romano, Walang salita-salita, basta permado niya kaagad para magiging Antonio del Cavite Rosario. City yung Cavite. Talagang very hands-on siya sa pagtulong sa mula sa bayan ng Tagaytay, sa guys, sa mga taga Mario Cavite. Digia, So kasama na po ang Tagaytay dito, no, at ang Cavite. Iante Roraldo, Iniisa na lang. So shout out sa mga taga Cavite at Tagaytay, ayan. mula sa bayan ng Alfonso, Delfin Rom, Gloria Balictar, mula sa bayan ng General Emilio Aguinaldo, Edgardo Solomon, Francisco Quiacos Jr., mula sa bayan ng Magarondon, Ay wow, sana all. Medasto Digma, Hindi man tayo nakatanggap guys, pero masaya tayo Gavino Castillo, sa ating mga kababayan dyan sa Cavite at Tagaytay. Ayan, shout out sa inyo guys. mula sa bayan ng Magallanes, Adelaida Cabalag, Adelaida Bendo, mula sa bayan ng Mendez, Sunshine Ferma, Ramon Ahon, mula sa bayan ng Naik, Flaviana Erna, Kahit walang yan guys, no, kahit walang sakuna at dilubyo, ay tuloy-tuloy pa rin. Melania Credito, Tuloy-tuloy ang pagtulong ng ating mahal na Pangulo, lalo na sa mga kapuspalad talaga. AKAP, Tupad, ayan, AX. Tuloy-tuloy yan, kaya abangan nyo ang Pangulo sa mga lugar ninyo mga kababayan. mula sa bayan ng Ternate, Rosalito Perfinian, Naku, landslide si Pangulong Marcos Jr. sa Cavite talaga nung last election. Ramil Abales, Pinaka-last karaban niya Cavite. Grabe, halos dito na po nagtatapos ang halos ating ceremonial distribution of 500,000 presidential ang assistance dumalo to that time, farmers, guys. fisher folk, and families. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Lahat nakapula, Sa no? pagkakataong Kaya tulongin kayo kasi laking gastos ang palayan namin. No? Walang napituan ng bagyo. Wala kami na laking tulong sa amin yun. Ako nagpasalamat sa mahal ng Pangulo na nakabigyan kami ng tulong. No, para laking tulong sa amin yun. Bigay sa kanya, sa akin ni Presidente. Ako nagpasalamat sa mahal ng Pangulo na bigyan kami ng presidential assistant. Siyempre natuwa kami mga magsasaka, lalo na kami mga naapektuhan itong mga nagdaang bagyo. Makakapagsimula ulit kami sa inaasahan namin na itutulong ng ating Presidente. Sa ating Pangulo, napakalaking tulong ang naibigay niya na sa aming magsasaka ng Gentry. Miski walang kalamidad, nararamdaman namin yung suporta ng agrikultura. Bukod sa makinarya, material man at financial, nararamdaman namin ang suporta ng ating Pangulo. Nagpapasalamat po ako kay Presidente na sa tulong na may bibigay po nila sa amin sa panibago pong paninimula po ng aming pagtatanim. Uli po at isa po yung sa anak kong may sakit, napakalaking tulong po sa aming pamilya. Maraming salamat po kay Presidente.